Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na po, nagsalita na po, mga kabida, ito hong si Baguio City Mayor at dating ICI Special Advisor Benjamin Magalong, patungkol dito sa lumabas na balita po mga kabida, na gawing state witness po, ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez at ito pong si dating Congressman Zaldico, mga kabida. Ang sabi po ni Magalong, bakit gawing witnesses? Dapat makulong yan. Dapat ilalagay yan dun po sa ordinaryong city jail para po maranasan po nila kung gaano kahirap ang makulong, mga kabida. Medyo galit na po ito hong si Magalong ho dito, mga kabida. Babasahin ko lang po, ito pong article po ng ang balita ngayon, mga kabida. Ano ang sabi po dito? Romualdez at Zaldico dapat makulong, Magalong. Ayan. Ito po. Naniniwala si Baguio City Mayor at dating Independent Commission for Infrastructure Special Advisor Benjamin Magalong na dapat makulong sina dating House Speaker Martin Romualdez at resigned Congressman Zaldico sa halip na gawing state witnesses sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Mayor Magalong, dapat maranasan ng dalawa ang tunay na hirap sa pagkakakulong sa ordinaryong city jail at hindi bigyan ng anumang special na pagtrato. Dapat silang makulong. Dapat sa ordinaryong city jail sila para mararamdaman nila kung gaano kahirap makulong. Sa panayam ng News Watch PH, iginiit ni Magalong na ang batas ay dapat pantay sa lahat at kung layunin ng gobyerno na linisin ang katiwalian, kailangang mararamdaman ng publiko na walang sinasanto kahit pa ito ay mga makapangyarihang politiko. Ayon. Sa pagkakaintindi ko po, sa mga sinabi po mga kabida ni Mayor Magalong, naniniwala ho siya, na itong dalawa, talagang sangkot po dito ho sa maanumaliyang flood control projects po mga kabida, And maybe, dito ho sa issue po ng corruption po, insertion sa 2025 national budget, po, mga kabida. Sa madaling salita po mga kabida, hindi po naniniwala ito hong si Mayor Magalong na ito hong si dating House Speaker Romualdez at Congressman Zaldico mga least guilty po ito, Kasi yun nga bakit po gusto po niyang makulong, Ito hong dalawang mga personalidad at dalawang mga politiko po, mga kabida. So ibig sabihin po naniniwala po si Magalong na talagang sangkot itong dalawang mga politiko sa maanumaliyang flood control projects, 'Di ba? At alam naman po natin mga kabida, ang tagal na pong sinabi po ni Mayor Magalong nung kasagsagan po ng kanyang expose na mayroon pong dalawang mga kongresista po diyan po sa House of Representatives na may malaking nakuhang kickback po mga kabida, although hindi po niya binanggit yung mga pangalan na yon, okay, pero malinaw po mga kabida sa mga testimonya po ng ilang mga witnesses sa mga pagdinig diyan po sa Senate Blue Ribbon Committee na nabanggit ito kong pangalan po mga kabida ni na Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang mga kongresista mga kabida Although sa panig po ni dating House Speaker Romualdez, sinabi po niya na inosente po siya dito, wala siyang kasalanan, Kaya nga pumayag po siya, nung inimbitahan po siya ng ICI, mga kabida, na magsalita po, patungkol ho sa issue po ng flood control at maging ito hong 2025 national budget, po, mga kabida. Subalit doon po lumabas yung issue, mga kabida, na gawin daw siyang state witness, Matapos pong lumutang po mga kabida yung balita sa mga social media accounts na may sinabi daw ito hong si Ombudsman Boying Rimulya na maraming alam daw itong si dating House Speaker Martin Romualdez at malamang
gagawing state witness. Although hindi po verifikado yung statement na yon, ano, mga kabida. Kaya nga, yun, nag-umpisa yung circulation po, mga kabida, ng balita na gagawing state witness. Ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya ang dami hong pumalag po doon, ano? Okay? Ang daming nagalit. Okay? At isa na po doon, mga kabida, ito hong si Attorney Rowena Guanzon, ano? Kasi sabi po niya, bakit gawing witness yan? Kasi hindi yan least guilty, most guilty yan. Yun yung sinabi po ni Attorney Guanzon, ano? Parang may hatol na po. Ito hong si Guanzon po, mga kabida, kay dating House Speaker Martin Romualdez, ano? Okay? Actually, ang makakatulong po, ano, para lumabas itong totoo po dito sa issue po ng flood control at maging itong 2025 national budget, mga kabida. Itong si Zaldico talaga. Kaso lang po nagtatago na po, ano? Hindi na po mahagila po, mga kabida, no? Kung saang lupalo po ng mundo, ano? Na nagtatago itong si Zaldico. Pinaghahanap nga ng ICI po, mga kabida, ano? Itong si Zaldico, ano? Tinutuntun po nila kung saan po nakatira, anong address. Okay? Natatawa lang po ako talaga dito sa ginagawa po ng ICI, ano? Kasi magpapadala daw sila, mga kabida, ng sabina. Okay? Now, papaano po sila nakasiguro po, ano, na tutugon itong si Zaldico sa kanila? Mga kabida, hindi nga siya tumugon doon sa Senado. Dito pa sa ICI na walang kapangyarihan po, ano, mga kabida. Diba? Ako, useless lang po para sa akin, ano, yung plano po ng ICI na imbitahan po itong si Zaldico. Dapat ang gawin po dito ng gobyerno, ano, okay, since malinaw naman po, may mga testigo, sampahan na kaagad ng kaso. Okay? Itong si Zaldico, ano, mga kabida. Okay? Total, meron naman pong recommendation itong ICI doon po sa ombudsman, ano, na kasuhan po itong si Zaldico, mga kabida. 'Di ba? Meron pong unang report na ipinadala itong ICI, kung matatandaan ho ninyo, ano? Meron pong initial findings and recommendations ito pong ICI na isinumiti po, mga kabida, sa office po ng ombudsman. Okay, kung saan po isa po sa mga inirekomendang kakasuhan po, mga kabida, ito kung si Zaldico. Bakit hindi po nila gawin yon? Kakasuhan na po nila para meron pong basihan, mga kabida, no, ang gobyerno para ikansila itong pasaporte po ni Zaldico. Diba? Yun kasi yung depensa po nila, no, mga kabida. Yun yung naging rason po ng Department of Foreign Affairs, ano, na hindi po basta-bastang kansilahin ito pong pasaporte po, mga kabida, no, ni Zaldico dahil unang-una wala pong kaso. Okay? Tsaka pangalawa po, mga kabida, nasa investigation level pa lang. Okay? Yung paghahabol po, mga kabida, kay Zaldico, ano? So, kakasuhan na po para mayroon pong ground itong gobyerno, ano, na kansilahin po itong kanyang pasaporte. Kasi once na kansilado na po itong kanyang pasaporte po, mga kabida, wala hong magagawa itong si Zaldico, ano. No choice po ito. Kung hindi man po magtatago, ano, babalik talaga dito sa Pilipinas. Otherwise, doon po siya makukulong po, ano, sa bansa kung saan siya ay nagtatago po ngayon, ano, mga kabida. Kasi wala na po siyang dahilan para magstay po doon kung kansilado na po yung kanyang pasaporte, ano. So ano bang pumigil sa gobyerno, ano, dito sa dapat na aksyon na gawin po ng gobyerno po laban ho kay Zaldico, mga kabida. Di ba? Gusto man kaya nilang malaman yung totoo. At ang tanging paraan lang po, ano, na malaman ang totoo ho dito sa issue po ng corruption sa flood control, ano, at saka sa 2025 national budget, ito lang pong si Zaldico. Kasi po, kung aasahan po natin itong si dating House Speaker Martin Romualdez, hindi talaga ito magsasalita, mga kabida. Sasabihin po ni
dating Speaker Romualdez na wala ho siyang kinalaman. Wala po siyang alam. Okay? And most likely, ang kanya hong ididiin ho dito, ito hong si Zaldico, na siya yung may pakana ng lahat na ito, mga kabida. Kumbaga, siya yung mastermind ho dito. Pero ayaw hong maniwala po, mga kabida, ng tao po dito, na ang mastermind po dito, ito hong si Zaldico, sa palagay po nila, mayroon pong mas mataas pa po kay Zaldico, mga kabida. At yun yung dapat alamin ng mga investigador, kung sino yung pinaka-mastermind talaga. Okay? Kung meron man pong role ito hong si Zaldico dun ho sa corruption po, mga kabida, parang katiting lang po yun sa role po ng mastermind, kung sino man po yung mastermind, mga kabida. Okay? So, wag nang patagalin. Okay? Kasi binibitin po nila eh. Okay? Ang dami hong delays. Supposedly, next week, may hearing na sana ito hong ICI, pero pinospone. Kasi isa daw sa kanila hong mga miyembro po, mga kabida, hindi available, Diba? Itong sinabi po ng ICI po, mga kabida, actually, ang dami hong mga changes po, Diba, nagsalita po ang ICI, sabi po ng ICI na payag na po silang i-live stream. Okay, ito hong mga pagdinig po ng ICI po, mga kabida, biglang nagkaroon po ng changes, Although payag po sila ng live stream, pero gusto daw nilang gumawa po ng mga guidelines at rules, doon po sa live streaming. Okay, so ibig sabihin po, hindi po lahat ng mga pagdinig po ng ICI ay ila-live stream po dyan, mga kabida. Yun yung aking interpretasyon po. Okay? So, since na hindi po lahat ng mga pagdinig, investigasyon po ng ICI na ila-live stream po nila, mga kabida. Okay? Ano yung mga ila-live stream? Ano ang hindi? So, yun yung dapat linawin po ng ICI ho dito. Kasi, sinabi na po nila na payag na po silang i-live stream for transparency purposes po, mga kabida. Kasi pag hindi po nila ila-live stream yung ibang pagdinig, paano ho magkaroon ng transparency yan, Diba? So, magkakaroon pa rin ng duda yan, mga kabida, po. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all, para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.